Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Si Senator Robin Padilla daw ay napabalitang lumayas sa PDP Laban group chat. Lumayas ba o pinalayas? Bakit nagkaganon? Ano nangyari? Siya po raw ay nakatanggap ng kritisismo mula sa kanyang mga fellow party members dyan po sa PADAPA dahil inendorso niya si Amy Marcos at etong si former Senator Gringo Honasan. Wala palang go signal ang PDP Laban na mag-endorso. At mula sa chairman mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pong go signal. Walang blessing ng chairman. At walang blessing ng mga kasama niya sa PDP Laban na i-endorso niya si Amy Marcos at maging si Gringo Honasan. So, ibig sabihin, etong Robin Padilla na ito ay nagsarili. Nagsarili mga kababayan. Gumawa ng sariling desisyon na hindi man lang niya kinokonsulta yung kanyang mga party members. Ibang klase ito kasi presidente ng PDP ito eh. Dapat kapag presidente ka ng isang partido, bago ka gumawa ng isang hakbang na alam mo na makakaapekto sa iyong mga kasamahan, o bakit makakaapekto? Kasi 10 kayo eh. Meron kang 10 hinahawakang mga kandidato. Ay, Robin Padilla, makinig ka. Meron kang 10 kandidato sa PDP Laban. Yung 10 kandidato sa PDP Laban, hirap na hirap makaakyat sa top 12. Hirap na hirap sila. Lagi silang nasa ilalim. Lagi silang itanggal sila lagi kahit anong gawin nilang mga mga sali-salita sa kanilang mga kampanya, hindi sila umaabot sa top 12. Tapos ngayon mag-i-endorso ka ng ibang kandidato. Parang nga nangyari, hindi na sila makaakyat sa top 12. Pinahirapan mo pa sila mas lalo. In-endorso mo ibang kandidato. Kaya siguro nagagalit yung ilang mga party members nila. Ano ba naman yan, President? Hirap na hirap nga kami umangat. Tapos mag-endorso ka pa ng iba. Diba? Nagalit siguro yung ilang mga miyembro at siguro nabisit na rin siya, tinagtad siya ng kritisismo. Ano ka namang klaseng presidente? Imbis na unahin mo yung kakapartido mo, kung sino-sino pa mga ini-endorso mo. Okay sana kung ini-endorso mo, makakatulong. Nag-endorso ka, Amy Marcos. Alam mo na si Amy Marcos, balimbing niya. Tapos si Gringo Honasan. Ibig sabihin, yung grupo nga ninyo, hirap na ito umangat, nagdagdag ka pa ng pabigat. O kaya nagalit yung kanyang mga group chat members. At ang ginawa daw ni Robin Padilla, nag-exit mga kababayan. Nag-exit? O sinipa? Baka naman tinanggal ka. Robin Padilla left the group. Yeah. Robin Padilla left the group o PDP Laban. Dahil pala desisyon. Pala desisyon mga kababayan. Ito yung complete report mga kababayan. Basahin ko Basahin ko mga kababayan Etong si Robin Padilla ay napabalitang umalis daw. Hindi natin alam kung totoong umalis o sinipa ito ng kanyang mga kasamahan sa group chat. Pagkatapos nga, siya ay binatiko, siguro kung ano-ano pinagsasabi sa kanya. Siguro sabi, ang bobo-bobo mo naman. President, hirap na nga kami umangat, magdadagdag ka pa ng pabigat. Di ba? Mas lalo kami matatalo niyan. Kasi nag-endorso ka pa ng kalaban namin. O kaya, dahil nga in-endorso niya si Amy sa si Gringo Honasan. Ito. According daw sa mga sa mga marites. According to insider sources. Several members, ilang mga miyembro ng netong PADAPA, PDP Laban, were upset. Na dismayado. Dismaya kay Robin Padilla, nagalit dito sa ginawa ni Robin Padilla. Especially mga kababayan daw, since etong kanilang partido, ang chairman ng partido, si former President Rodrigo Duterte, wala namang hindi niya in-endorse itong dalawang kandidatong ito. Walang go signal. Walang pasabi-sabi. Basta na lang.
Bopos. Di ba kaya pala nagsabi si Robin Padilla? Na sinasabi niya, hindi daw hindi yan na PDP. Personal niya raw choice. Personal niyang choice, yung pag-endorso sa dalawang ito. Mali eh. Hanggang kailan talaga naman. Yung taong bayan talaga nagsisisi bakit ka binoto dyan. Tapos ngayon, ito, malamang yung mga PDP party mates mo, mga miyembro, nagsisisi na rin. Bakit ka binotong presidente? Anong klase kang presidente? Unahin mo dapat yung partido mo. Pero sino inuna mo? Inuna mo pa si Amy Marcos. Inuna mo pa si Gringo Hunasan. Nasaktan daw si Robin Padilla. Doon sa talagang mga pinagsasabi dyan sa group chat, siguro pinagtulungan siya. Ang ginawa niya tuloy, bigla siyang umalis dyan sa kanilang chat group. At ang sabi pa ng iba, nung bigla na lang umalis sa group chat, etong si Robin Padilla, sabi tuloy ng ibang mga miyembro nila, balat sibuyas daw pala to. Biglang umalis. Tingnan mo, napaka-unprofessional. Dapat ipaliwanag mo sa mga miyembro ninyo kung bakit ganun. Nung tinatanong daw siya siguro, binabati ko siya, bakit naman ganun? Biglang umalis. Biglang nilayasan. Itong kanilang group chat. Ano ba yan? Yun nga. Kaya siguro nagpaliwanag. Kaya pala siya nagpaliwanag. Kasi nga, nagalit na yung kanyang mga kasamahan. Sabi niya, this is my personal decision. It has nothing to do with the Duterte movement that our political party is promoting. So yan mga kababayan, yung nangyari. Ito talaga, pala desisyon sa sarili. Hindi ka ba nag-iisip? Di ba nag-iisip tong senator na ito? Parang doon sa hearing lang ni Amy Marcos mema lang mga kababayan kung ano-ano na sinasabi. Di ba? Kung ano-ano sinasabi, may mga komunista. Alam mga kinalaman ng komunista sa pagkakahuli kay Duterte. Di ba? Hindi ba nag-iisip to? Talagang kulang lang talaga. Sa tingin ninyo mga kababayan. Kawawa naman yung mismong group chat nila, nilayasan niya. Dahil siguro, marami nagsasabi sa kanya, hindi naman kasi nag-iisip. Di ba? Hirap na silang pumasok doon sa top 12. Tapos magdadagdag ka pa ng pabigat. Ano ka ba naman, president? Presidente ka pa naman. Tapos ganyan ang pinaggagawa mo. Ay, nako. Pala desisyon pala to. Mga kababayan. Pala desisyon. Kaya nga, imbis na ikampanya niya, mga kababayan, di ba? Imbis na ikampanya niya, yung kanyang mga kasamahan na yung Duterte, yung Duterte, ang ginawa nito, nagbabad dun sa sa dahig. Kasama yung mga chicks doon, mga kababayan. Diba? Imbis na mangampanya, para dun sa kanyang mga PDP laban party mates, mas pinili pa na magbabad dun sa dahig, dyan po sa The Netherlands, nagpapalibre dun sa mga OFW doon. Pakwento-kwento, ang saya-saya. Hindi na nga nakakatulong, nagdagdag pa ng problema, mas pinabigat pa yung tsansa ng kanyang mga kampi. Kasi imbis na ikampanya na lang 10, naging 12. Ibig sabihin, mas marami tuloy silang pagpipilian ng tao. Ano ba? Bopols talaga, putik. Ay, nako Robin. Last mo na yan talaga. Last mo na yan. At ikaw naman Philip Salvador, huwag ka nang umasa, isa ka pa. Dadagdag ka pa sa problema namin. Sakit na nga ng ulo namin dito. Tapos ikaw, sasama ka pa. Pati si Juan Mig Bondok, anong gagawin dyan? Kakanta ng kakanta. Si Willie Revillame. Isa pa to si Willie Revillame. Kinakampanya ni Bongo. Ibig na ang ikampanya ni Bongo, yung mga kampi niya,
Ang di nga sinasama lagi si Willie Revillame. O natanong si Willie Revillame. O anong gagawin mo pag inaway ka ni Tulfo? Wala, sabihin niya raw ano yun? Bigyan ng Jackie Chan. Diba? O tapos ano raw gagawin niya? 5,000. Mga kandidato ito. Nawala na talaga yung magagaling nating mga mga kandidato. Ngayon parang comedy na mga kababayan, mga komedya na yung mga nakikita natin dito sa ating Senado. Konti na lang talaga yung matitino. Kaya mga kababayan, please lang, parang awa nyo na. Mamili po tayo nung talagang alam natin na matalino, may alam, hindi yung pag nanalo, saka pa lang daw mag-iisip kung ano ang gagawin niyang plataforma. Ano ba naman yan? Na kapag nanalo, doon pa lang mag-aaral. Kapag ganyan, walang mangyari talaga sa bansa natin. Kaya, ewan ko, solo flight na si Binoy. Left the group na. Iniwanan niya yung kanilang group chat sa PDP. Mag-resign ka na lang, Robin. Wala ka nang gagawin ngayon dyan Balik ka na lang sa dahig. Man-chicks ka na lang doon. Samahan mo si dati Pangulong Rodrigo Duterte doon. Alright, so, ayan mga kababayan, yun lang po ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to 8 sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.